bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang UNITEAM sa 2025 elections matapos magsanib puwersa ang dalawang major political party sa bansa, ang Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD. Nais si Pangulong Marcos na i-reassemble ang UNITEAM dahil sa tagumpay nito noong nakaraang eleksyon. Matatandaan ang UNITEAM ang alyansa ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte para sa kanilang electoral bid noong 2022. Ayon sa Pangulo, patuloy na mamamayagpag ang nasabing alyansa sa kanilang mga miyembro at allies dahil napatunayang epektibo ito mula pa noong eleksyon hanggang ngayon sa kanyang administrasyon. Sinabi pa ng Pangulo, nalayo ng alyansa ng dalawang major political parties na isulong ang bagong Pilipinas at plano nitong gumawa ng buong listahan ng mga kandidato sa pagkasenador para naman sa 2025 midterm elections. Pasada Balita! Samantala, nagsanib puwersa ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na pinakamalaking political party sa Kamara at ang Partido Federal ng Pilipinas upang itaguyod ang kabutihan ng mamamayan sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Lakas CMD President at House Speaker Martin Romualdez, bukod sa pagtataguyod ng Bagong Pilipinas, ang alyansa ay makakatuwang din sa socio-economic roadmap ng Administrasyong Marcos. Layunin anya nilang mapangunahan at isulong ang mga panukalang magpapatuloy sa pag-unlad ng ekonomiya, pag-akit ng mas maraming foreign investments, paglikha ng mas maraming trabaho na magpapabuti sa pamumuhay ng mamamayan. Idinagdag pa ng leader ng Kamara na ang Lakas CMD PFP Alliance
ay tugma sa layunin ni Pangulong Marcos na pag-isahin o magkaroon ng unity ang iba't ibang sektor ng bansa. Pasada Balita. Asahan na ang pagkakaroon ng mas masigla, maagap at may pananagutang pamahalaan sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang kasunduang nilagdaan ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas. Ito naman ang tiwalang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang pagpasok sa kasunduan ng Lakas CMD at PFP kung saan nagsilbing panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod ng Makati. Ayon kay Speaker Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, hindi lamang makahulugan ang nilagdaan nilang dokumento bagkus, ito'y kasunduan sa mga mamamayan at pangako ng hindi tumitigil na dedikasyon upang pagbuklurin at iangat ang bansa. Giit pa ng leader ng Kamara na ang pagsasanib ay hindi lamang alyansa sa pagitan ng Lakas CMD at PFP na pinamumunuan mismo ni Pangulong Marcos, kundi kumakatawan sa mga magkakasamang hangarin tungo sa kaunlaran at kabutihan ng bawat mamamayang Filipino at ang simula ng bagong pamamahala na ang pundasyon ay ang pinalakas ng integridad, pagiging bukas para sa lahat, may pananagutan at walang maiiwanan. Pasada Balita. Samantala, kinundi na naman ng mga leader ng Kamara ang investigasyon ng PIDEA leaks na sinasabing isang pagtatangkang gibain at sirain ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dismayado rin si Deputy Speaker David Suarez ng Quezon Province sa direksyon ng investigasyon ng komite na pinamumunuan naman ni Senator Ronald De La Rosa sa tinatawag na PIDEA leaks, ang sinasabing gawa-gawang dokumento na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa paggamit ng illegal sa ruling ng Supreme Court. Ang red tagging ay maaaring maging batayan ng pagpapalabas ng writ of amparo o ang proteksyon ay ginagawad sa mga individual na nakararanas ng banta o paglabag sa kanilang karapatang pantao. Binigyan din pa ng Korte Suprema na ang mga individual na nire-red tag ay nagiging biktima ng pagmamanman, direktang panghaharas at pagpatay. Nag-ugat ang desisyon sa paghingi ng writ of amparo ni dating Bayan Muna Representative Sigfrid De Duro na unang tinanggihan ng Iloilo RTC. Gayunman, nakahanap ang korte ng ebidensya sa petisyon ni dating Congressman De Duro. Sa petisyon ito, sinabi ng dating mambabatas na noong 2020, inakusahan siya ng mga opisyalang militar na miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Pasada Balita. Samantala, paglalabas ng Supreme Court ng writ of amparo sa mga biktima ng red tagging, kinatigan ng isang mambabatas. Ang detalye mula kay Patrol 11, Tina Lulasco. Welcome kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang desisyon ng Supreme Court na maglabas ng writ of amparo sa mga kasong may kinalaman sa red tagging sa isang individual. Gayon din ang pagdedeklara ng Supreme Court sa red tagging bilang direktang banta sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao, kaya't kailangan ang writ of amparo. Ayon kay Brosas, isa itong paalala na hindi na kailangang hintayin may isa pang kaso ng pang-aabuso sa karapatang pantao upang makilala ang matinding panganib na dulot ng naturang mga hakbang.
Pinagtitibay rin anya ng naturang desisyon ng SC na ang bawat Pilipino ay may karapatang ipahayag ang kanilang mga pananaw ng malaya at mapayapa nang walang takot sa pag-uusig o paghiganti. Kasabay nito, panawagan ng kongresista sa pamahalaan na igalang ang naturang desisyon at gumawa ng mga proactive na hakbang para protektahan ang mga individual mula sa red tagging. Umaasa rin si Brosas na magtutulak ang nasabing desisyon upang buwagin na ang NTF-ELCAC at panagutin ang mga red tagger. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Hello Garci controversy muling inalala ni Senator Poe. Mga sangkot sa kontrobersya, wala pang napaparusahan. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega. Bueno. Matapos ang 20 taon, sariwa pa rin kay Senator Grace po ang alaala ng Hello Garci scandal kung saan ay natalo sa presidential elections ang kanyang ama na si The King Fernando Poe Jr. dahil sa dayaan. Ayon kay Senator Poe, binalikan niya ang Hello Garci controversy hindi lang bilang anak ng isang disenteng tao na ninakawan ng mga boto, kung hindi bilang senador na naniniwalang katungkulan niya na huwag hayaang mawala sa memory ng bansa ang pangyayaring ito na naging mantsa sa ating kasaysayan. Bagamat maaari daw napatawad na ng kanyang ama ang mga nandaya, pero siya bilang anak ay hindi makakalimutan ang mga pangalan ng mga tao o ng mga krimeng ginawa ng mga ito laban sa kanyang ama. Hanggang ngayon anya'y walang napaparusahan sa mga sangkot sa Hello Garci skandal. Nananatili anyang nasa kapangyarihan ang nasa likod ng dayaan at paghala-gala pa rin si Garci o si dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. Ayon kay Senator Poe, nagdalawang isip siya kung bubuhayin pa ang Hello Garci controversy dahil baka siya akusahan na sour graping pa hanggang sa ngayon. Iginit ng senadora na wala na siyang puot na nararamdaman, kaya lang may lungkot dahil mag-i-election na naman sa susunod na taon at sana naman daw ay maging maayos na at wala na ang talamak na bilihan ng boto o vote buying. Ayon kay Senator Poe, ang Hello Garci ay dapat nagbunga ng mga batas na pipigil na maulit ang naturang kontrobersya. Bagamat may mga naipasaan niyang batas tulad ng automation ng election, pero ang pinakamalaking problema ukol sa vote buying ay hindi pa rin nare-resolba. Dahil dito isinulong ni Poe ang Senate Bill No. 2664 ang panukala nag-aamyenda sa kahulugan ng vote buying sa ilalim ng Omnibus Election Code kung saan sasaklawin ang pagbili ng boto sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya, computer device, software at application at parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon at hindi rin tataas sa 10 taon. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, sinuspinde ng Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama. Ito'y matapos sa ireklamo ng 4 na opisyal ng City Hall kaugnay sa grave misconduct at conduct unbecoming of a public officer at conduct prejudicial to the best interest. Kabilang din sa suspension order ang 7 opisyal ng City Hall na kinabibilangan ni na Attorney Colin Rosel, Maria Teresa Rosel, Francis May Habakan o Hakaban, Angelique Kabugaw, J.R. Pescante, Lester Joey Beniga at Nelin Sanrojo. Nag-ugat ang desisyon sa kasong sangkot ang reassignment ng ilang empleyado ng City Hall na nagresulta sa lokal na pamahalaan para bigong mabayaran ang sahod ng mga ito sa loob ng 10 buwan. Pasada Balita. Samantala, inihahanda na ng Department of Justice ang legal briefing para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga posibleng opsyon tulad ng pagbabalik sa Rome Statute. Ito'y sa oras na maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng mangyari ang pag-aresto sa Hunyo o Hulyo. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesman Miko Clavano, ang naturang briefer
ang magiging analysis para sa pros and cons ng bawat option sakaling papasukin na ang ICC. Nakasaad dito anya ang lahat ng posibleng maging hakbang ng Pangulo ng mga legalities at potential remedies. Nilinaw naman ng tagapagsalita ng DOJ na walang pagbabago sa paninindigan ng pamahalaan hinggil sa ICC. Pasada Balita. Natuloy ang prayer rally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Freedom Park sa Dumaguete City. Ito'y kahit binawi ng lokal na pamahalaan ng lungsod ang permita ng nasabing pagtitipon. Ayon kay dating Pangulong Duterte, binawi ito dahil sa sinasabing pagtawag ng Malacanang sa LGU. Kaugnay nito, binatikos din ng dating Davao City Mayor, dating Pangulo, ang isinusulong na economic charter change ng Kongreso dahil may ibang agenda anya si Pangulong Marcos sa halip na manghikayat ng foreign investment. Naniniwala rin ng dating presidente na palpak ang unang 2 taon sa pwesto ni PBBM, sabay giit na dapat bigyan ng atensyon ng kasalukuyang administrasyon ang kagutuman ng mga Pilipino. Pasada Balita. Samantalang muling binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ICC sa hakbang ng maisog prayer rally sa Dumaguete City. Ito'y kasunod ng ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilalabas ng ICC ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte sa Hunyo o Hulyo dahil sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao noong war on drugs. Kaugnay nito, kinustyon ng dating Pangulo Autoridad ng nasabing korte na hatulan siya sabay giit na walang karapatan ng mga European, Espanyol at Amerikano na mangialam sa bansa dahil wala silang ginawa para sa mga Pilipino. Hinamon din ng dating presidente ang ICC na arestuhin siya at kanyang iginiit na mamamatay siya para sa Pilipinas. Pasada Balita. Naiirita na si Senador Amy Marcos sa sinasabing planong destabilisasyon laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa senador, lumang tugtugin na ito kaya't hinamon niya ang nagbulgar ng planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos na maglabas ng ebidensya. Dagdag pa ng presidential sister, kung walang maipakitang pruweba hinggil dito, magtrabaho na lamang anya ang lahat. Binigyan din pa ni Senator Marcos na sa halip na pag-usapan ng destabilization, ibalik na lamang ang talakayan sa issue ng pagkain, partikular na sa issue ng bigas. Pasada Balita. Sinibak na sa pwesto ang 7 opisyal ng Bureau of Corrections kaugnay ng sinasabing investigasyon sa paraan ng strip search sa mga bumibisitang asawa ng mga persons deprived of liberty sa New Bilibid prisons. Ito'y matapos magreklamo ang ilang asawa ng PDL at political prisoners sa Commission on Human Rights hinggil dito. Kinilala ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang mga sinibak na opisyal na sina Correction Officers Juan Karen Soriano, Kiera Iket, Odessa Etong, Amor Darasin, Guada Bello, Melwin Talyongan at Angelic Domingo. Nabatid na ginagawa ang strip search sa isang tao upang hanapin kung may mga armas o iba pang kontrabando na nakatago sa katawan nito at kinakailangan din na hubarin ang lahat ng suot na damit ng individual na napasailalim sa nasabing hakbang. Pasada Balita. Samantala, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang kaso ng pagpapahubad sa mga dadalaw sa mga persons deprived of liberty sa National Bilibid Prisons. Ito'y dahil na-alarma ang CHR sa umiiral na strip search procedure sa nasabing piitan. Ayon sa CHR, kinikilala nito ang kahalagahan ng pinakamataas na inspeksyon upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng jail facilities, ngunit dapat hindi malalagay sa alanganin ang mga karapatang pantao ng mga bumibisita. Dahil dito, pinaalalahan ng CHR ang mga gwardya at tauhan ng bilibid na dapat isagawa ang makatuwirang inspeksyon sa mga bumibisita sa nasabing piitan.
Pasada Balita. Sa detalye pa ng ating headline, minomonitor ngayon ng Pag-asa ang posibleng unang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Pag-asa ang tinatawag na cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao na maaaring maging low pressure area ngayong araw o sa weekend. Ayon sa Pag-asa, maaari itong maging tropical depression habang patungo ng PAR at tatawagin itong bagyong Aghon. Dadaan ang mga namataang cloud cluster sa kalupaan ng Pilipinas at maaaring pumasok sa PAR sa Lunes o Martes habang ito'y patungo sa hilagang silangan o silangang bahagi ng bansa. Pasada Balita. Nag-issue naman ng flood alert ang Pag-asa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Inilabas ang flood advisory dahil sa posibleng tumaas ang tubig sa Maguindanao, partikular sa mga ilog ng Nituan, Mindanao, Dalican, Ala, Buluan, Matuber, Emlang at Lower Emlang. Gayun din sa Lanao del Sur, partikular sa Dapao at Matling. Dahil dito pinag-iingat ng Pag-asa ang mga residente sa nabanggit na mga lugar at na mga naninirahan sa paanan ng mga bundok. Pasada Balita. Inaasahang aabot sa danger category ang heat index sa 25 lugar sa bansa ngayong taon o ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Dagupan City, Pangasinan, Vera, Catanduanes at Rojas City, Capiz. Habang 44 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City, Aborlan at Cuyo, Palawan. Pumalo naman sa 48 degrees Celsius ang heat index kahapon sa Dagupan City, Pangasinan at 46 naman sa Apari, Cagayan. Patuloy namang nagpapaalala ang Pag-asa sa publiko kaugnay sa heat-related issues tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na posibleng idulot ng mapanganib na heat index. Pasada Balita. Samantala, iginiit ng Smartmatic na may sapat pang panahon ng Commission on Elections para magsagawa ng panibagong public bidding para sa 2025 automated elections. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Atty. Christian Robert Lim, tagapagsalita ng Smartmatic, na mayroon pang 1 taon ng poll body para sa naturang halalan. Iniliumbawa pa ng dating COMELEC Commissioner ang nangyari noong 2016 elections kung saan nagkaroon lamang ng 8 buwang paghahanda ang poll body para sa nasabing eleksyon. Ako bilang experience ko, bilang project manager, project director, steering committee head, 2016 election, yung June ng 2015, nagsasubmit pa ng bidding for the new machine. Ngayon, nasa May pa lang tayo. So we have 1 full year to redo the bidding, at saka to get the machines. So may sapat yung oras. Yung 2016 po, 8 months lang yung turnaround time niya, pero nakayanan. Binigyan din pa ni Atty. Lim na mahalagang maging transparent ang bidding process para sa malinis at tapat na halalan. Sa akin po, kasi kailangan maging transparent. Hindi lang sa machines, hindi lang sa election, pati yung sa bidding. Para walang masasabi yung tao. Ang habol natin ay malinis at tapat na halalan to 25. So magsimula yan sa procurement. So ang habol lang namin, pantay na laban. Hindi namin sinasabi sa bidding kami mananalo. Gusto lang namin pantay na laban at makasali po kami. Yan po ang tinig ni Smartmatic spokesman at dating COMELEC Commissioner Atty. Christian Robert Lim sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Pasada Balita. Oras, 16:30 minuto na po makalipas ang 7 ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap
ang isang mahusay na abogado at isang law professor sa katauhan po ni Attorney Karen Jimeno. Attorney Karen, Johnny Baños po, good morning. Live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23. Yes, good morning John at good morning din po sa mga nakikinig sa atin. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon. Alam ko pong busy kayo at alam ko pong hindi kayo basta-basta nagpapa-unlock ng interview. So, thank you so much po sa pagkakataon, Attorney Karen. Opo, basta kayo John, always available po. Alright, direct to the point na po kasi medyo ang question lang sa akin, Attorney Karen, is yung timing, bakit ngayon lang po naideklara ng Korte Suprema na banta sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang individual, yung tinatawag na red tagging. Bilang abogado, Attorney Karen, ano po ang reaksyon nyo dito? Oo. John, yung binasa ko yung desisyon ng Korte Suprema dito sa kung saan nagbigay sila nung tinatawag na writ of amparo. Apo. Actually, yung kaso na to, na si De Duro yung nag-file against General Vinoya at saka dun sa, as the commanding officer ng 3rd Infantry Division, ay hindi nila in this case, renewal na yung mga pangyayari doon sa Iloilo ay automatically red tagging. Kasi it depends on the factual circumstances. Yung dinala sa Supreme Court na petisyon ay yung dahil sa dismissal ng Regional Trial Court doon sa final na petisyon ni De Duro na humihingi siya ng writ of amparo. Ibig sabihin, yung desisyon nitong recently ng Korte Suprema, ang sinasabi nila, yung desisyon ng Regional Trial Court na i-dismiss at walang hininging return from Vinoya, walang summary hearing, yun yung reverse nila. So, yung kanilang, yung tinatawag natin na classification ng red tagging, yung mga ibang United Nations Human Rights Commission, dati pa nila tinatawag to na violation of human rights. So, yung red tagging kasi matagal na yan, hindi lang naman yan sa current or yung past president natin. Nagsimula yan mga 1969 pa under the first President Marcos, yung senior. So it's been a practice, but sometime in 2007, nung time ni Chief Justice Puno, nagkaroon ng rules kung saan meron tayong Supreme Court Administrative Matter na naggawa ng amparo rules kung saan pinapayagan itong extraordinary remedy na pag merong suspected na enforced disappearances, pwede kang humingi ng amparo because it is a threat to your life, liberty, or security. So, yung ginawa yung amparo rules, hindi naman to specifically say na it's against red tagging. Yung declaration ng Supreme Court to say na red tagging would entail yung ability to issue a writ of amparo if it results in threat to life, liberty, or security of a person. And in this case, they indicated yung mga merong preponderance of evidence dun sa allegations ng petitioner na meron ng threat dun sa life, liberty, and security niya. Kasi meron mga kasama siyang na red tag na namatay after. So, I would say na meron pa rin tayong yung kailangan merong supported ng factual circumstances to say na yung red tagging is a threat to life, liberty, and security of a person. Attorney Karen, pakilinaw lamang po. So nangangahulugan po ito na case-to-case basis pa rin ang mangyayari? It has to be, So pag tinignan nyo yung decision dito ng Supreme Court, binalik nila sa Regional Trial Court yung kaso to say na kailangan, they have to determine by asking Vinoya or in this case yung respondent to make a return. Return kasi it's a technical term dun sa rules na parang kailangan mo ipaliwanag
ano yung meron kayong kung may dossier ba or may information kayo on the petitioner, ano yung ginagawa ng ahensya para isiguridad yung kanyang safety. Ngayon, after that, nagkakaroon ng summary hearing. Summary hearing, ibig sabihin mabilisan, hindi katulad nung regular hearings na pag-set pa lang ng date ng hearing, matagal na. Apo. So, what they're saying is, kailangan gawin yung proseso because meron based on the allegations, may dahilan na mag-issue ng writ of amparo. Pero yung tinatawag na privilege of the writ of amparo, kung saan may mga ito yung merong kasamang mga pribilehiyo o mga benefits ng rules, hiwalay pa yun. So, hindi nila sinasabing, in this case, kailangan mag-issue ng privilege of the writ. Apo. Binalik nila sa regional trial court to Apo. make that finding. At in fact, merong mention sa decision na kailangan pa rin, hindi lang just based on the allegations of the petitioner, kailangan mapatunayan din to Alright. base sa mga ebidensya. Okay. Attorney Karen, paki-educate kami in layman's term. Halimbawa, itong pinalabas na ito ng Korte Suprema, para kay dating Congressman Diduro lamang ba ito? O covered din ito yung lahat na quote-unquote na red tag? Yung lahat ng ito dito sa case na to, dun lang siya sa petitioner. Kay dating Because- Congressman Diduro? Alright. Kasi siya lang naman yung nag-file. So, Tsaka if others, kung merong ibang magsabi na na red tag ako, they have to show by their allegations din na yung tinatawag nilang red tagging results in yung a threat dun sa yun nga, life, liberty at security Opo. nila. Hindi lang pwedeng sabihin na basta na red tag ako. Meron pa rin yung mga factual allegations Alright. para makita natin meron ba. Aha. So, ibig sabihin po nito, Attorney Karen, kung halimbawa si Johnny Banyas na red tag nitong NTF-ELCAC or kung sino man ang galit sa akin, kailangan ko pang patunayan, kailangan ko pang bigyan ng mga kaukulang ebidensya ang korte para masabing kagaya ito sa sitwasyon ni dating Congressman Diduro, Attorney? Tama po ba? Kailangan meron din. Hindi yung pwedeng magbibintang ka lang. Alright. In this case, for Diduro, ang mga kanyang pruweba ay sinasabi niya may mga posters na lumabas na nandun yung mukha niya. Nagkaroon ng press conference kung saan talagang rinetag siya at sinabing member siya ng communist group. Apo. So yung mga ganon, hindi pwedeng magbibintang ka lang na sa ibang tao na naretag ka pero wala ka namang pruweba na kahit ano. Okay. Pero ang difference lang sa amparo rules, di ba pag sa korte, lalo na kung criminal case, proof beyond reasonable doubt yung kailangan. So medyo mataas yung tinatawag natin na ebidensya na kailangan. Kaya kailangan mo magpatawag ng mga witness at kailangan talagang, yun nga, proof beyond reasonable doubt. So, yun ang pinakamataas na kinakailangang kalidad ng ebidensya. Pero pagka mga civil case, ano lang tayo, di ba, substantial evidence. Itong amparo rules, para mabigyan ka ng writ of amparo kung saan ipapatawag yung respondent o yung ahensya ng gobyerno na, halimbawa, in this case, si General Vinoya, preponderance of evidence lang. May mga hierarchy yan. Preponderance of evidence, hindi ganun kataas yung level ng evidence para sabihin ng korte, o sige, parang meron nga tayong dahilan na maniwala na merong nanganganib na ang kanyang buhay. So, kailangan sabihan yung, in this case, yung ahensya o si General Vinoya of the 3rd Infantry Division na gawin yung return o kung saan ipaliwanag niya na ano ba yung hawak ninyong impormasyon, ano yung ginagawa nyo para hindi manganib ang buhay niya, at magkakaroon ng summary hearing. Kung saan, ang kailangang level naman ng ebidensya ay substantial evidence. So, aangat ng konti. Substantial evidence na yung kailangan para mag-issue ng privilege of the writ of amparo ang korte, kung saan meron na talagang clear direction na o bawal nyo gawin ito o kailangan tanggalin yung mga
posters or hulihin yung mga tao na naglalagay ng posters. Kaya, halimbawa lang yun na maaring bigay na direksyon ng korte para talagang yung privilege ng writ para hindi na manganib ang buhay ng petitioner ay mangyari. So, in this case, sinabihan din ng korte, ng Supreme Court, si De Duro na doon mag-i-amend niya yung complaint niya para isama yung dalawang organisasyon din na kung saan sa kanyang aligasyon, yun daw yung nagpakalat ng posters. Alright. Okay, malinaw. So, ibig sabihin talagang kanya-kanyang kayo din pala to ng mga na-red tag, Attorney Karen. Tama po ba? Para patunayan. Oo, hindi ibig sabihin na kung iba yung nagsabi sila, na-red tag din ako, na pwede na akong magkaroon ng writ of amparo. Kailangan nila i-file yung petition kung saan meron din malinaw ng mga aligasyon, kung ano yung sitwasyon nila at bakit nila sinasabing nanganganib ang kanilang buhay. Alright, with that, unless may karagdagan ka pa pong mensahe sa ating mga kababayan, go ahead, Attorney Karen. Oo, ang ano ko lang, meron lang akong trivia dyan. Yung amparo, it's a Spanish or Portuguese word for shelter or protection. Kaya nagtataka tayo, bakit writ of amparo? Yun yung kala ko nga pangalan ng tao, Attorney. Oo, actually meron akong na-meet dati sa Portugal last year na amparo yung pangalan niya. Tapos sabi ko, parang weird na rin. Yung pala, it's because of that then, di ba? Alright. Maganda yung meaning niya. Oo. Okay. Anyway, again, maraming salamat po sa pagkakataon, Attorney Karen Jimeno. At I'm hoping hindi po ito yung una't huling pagkakataon na maaabala namin kayo for sa mga ganitong uri ng usaping legal, Attorney. Oh, of course, John. Salamat din. At pasensya na kung medyo technical yung usapan. Sa highly technical talaga itong amparo rules. But I hope na kahit papano na-simplify ko po. Apa. Alright, with that, maraming salamat po. Good morning. Ingat po and God bless, Attorney Karen Jimeno. Thank you, John. Good morning po. Alright. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, ang law professor na si Attorney Karen Jimeno. Pasada Balita. Samantala, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. BOC at BIR, inatasan ni Pangulong Marcos na palakasin ang kampanya kontra smuggling. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue na dagdagan pa ang kanilang mga pagsisikap para maprotektahan ang mga nasa industriya ng tabako sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kampanya kontra smuggling. Bilang tugon, sinabi naman ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na mas pinaigting pa ng kanyang ahensya ang pagtugi sa mga ipinuslit na produkto ng vapes at sa katunayan daw ay magpapatupad na sila ng isang sistema ng tax stamp upang matukoy ang mga ipupuslit na produkto. Sinabi naman ni Special Assistant to the President on Economic Affairs Frederick Go na tinyak naman sa kanya ng DTI Consumer Protection Group na magtatalaga ito ng mga individual na magmomonitor sa vape industry. At sa kabilang banda, inihirit naman ng Department of Budget and Management o DBM na kung maaari raw ay isama na ang mga produktong tabako sa Anti-Agri-Smuggling Act of 2016. Maliban dito ay nais din ng DBM na magkaroon ng mga probisyon tungkol sa minimum retail price at sa karampatang kaparusahan para sa distribusyon at pagbebenta ng mga puslit na produkto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charities Web Sales Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Filipino sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! Itama po ang inyong mga orasan, 13 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Samantala, iginiit ng Philippine Charity Sweepstakes Office na mas mataas pa sana ang kitang may bibigay nilang dividendo sa pamahalaan kung
matagumpay na masusugpo ng mga otoridad ang mga illegal gambling operations sa bansa. Ito naman naging pahayag ni PCSO General Manager Mel Robles matapos na kilalanin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging malaking kontribusyon ng PCSO sa National Treasury. Una nang nakapagbigay ang PCSO ng 2.68 billion pesos na dividend contribution sa pamahalaan na mas mataas kumpara sa 2.66 billion pesos na kontribusyon nito noong 2022. Umabot naman sa 61.45 billion pesos ang kinita ng PCSO noong 2023 na mas mataas sa 57.46 billion pesos na kinita nito noong nakalipas na taon. Pasada Balita. Samantala, pinamamadali na ni Senator Amy Marcos ang pagtatatag ng Regional Specialty Hospital sa bansa. Iminungkahi ng senador na palawakin na lang ang mga kasalukuyang medical facility upang malagyan ng specialty centers at agad mapakinabangan ng mamamayan. Inihalimbawa ng Presidential Sister ang DOH hospitals at provincial hospitals na maaring magdagdag ng panibagong wing o gusali para gawing specialty center. Pasada Balita. Oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Pag kumakana sina Jaylen Brown at Jason Tatum, nananalo ang Boston Celtics. Itong playoffs, tumutulong din si Derek White at mas lalo na silang mahirap talunin. Si Brown, kumana ng 32 points. White, tumira ng 7 3-pointers at may 25 points at panalo ang Celtics sa Cleveland Cavaliers 120-95 sa Game 1 ng kanilang second round playoff series. Tatum, natapos ng 18 points at 11 rebounds para makalamang ng malaki ang Celtics sa second half. Ang sabi ni White, "It feels good. I think the most important thing is to win. I've said it before, it doesn't matter if I score 0, I score however as many I score today. When we win, I'm doing enough." Ang dagdag naman ni Brown, "I had it rolling tonight. You just want to come out and make the right plays, make the right reads. That's all it is. Playing through your teammates and playing with confidence." Game 2 ay sa Biyernes sa Boston. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, bahagyang bumaba ang dollar reserve ng Pilipinas sa pagtatapos ng nakaraang buwan. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na lamang sa $103.437 billion ang gross international reserves ng bansa sa huling bahagi ng Abril. Mas mababa ito ng $630 million kumpara sa naitalang $104.067 billion noong Marso. Mas mataas pa rin ito ng $1.677 billion kumpara sa naitalang $101.760 billion sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Paliwanag ng BSP, ito'y dahil sa pagbabayad ng maturing loans o mga utang na nakatakda ng bayaran at iba pang gastusin. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Lumobo na sa 100 ang namatay sa matinding pagbaha sa Brazil. Umabot naman sa 400 municipalities ang naapektuhan habang mahigit 160,000 katao naman ang na-displace. Karamihan sa kanila walang access sa malinis na supply ng tubig at kuryente. Nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na wag nang bumalik sa mga apektadong lugar dahil sa banta ng landslide at mga health hazard. Pasada Balita. At sa ating good news, 2 Filipina ang finalist sa 2024 Pulitzer Prizes, isang prestigious award sa U.S. journalism. Binati ng University of the Philippines ang kanilang alumni na sina photojournalist Hannah Reyes Morales at visual artist Ren Galeno para sa kanilang tagumpay. Finalist sa ilalim ng feature photography si Morales para sa kanyang proyekto na Searching for Mahura sa New York Times, habang finalist naman si Galeno sa illustrated reporting at commentary category para sa kanyang kontribusyon sa Washington Post.
Pasada Balita. Congratulations! Ako kaya ako mapapasama sa prestigious na Pulitzer Award. Anyway, happy birthday muna kay Tatay Rainy Lodovica, ang anchor po ng programang Serbisyong Bayan. At sumainyo, isinumpong edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola! Oras! Alas 8 na ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.